na-realize ko nung niraakan ko yung kay Ma'am Ana de la Cruz. Actually, pangalawang attempt ko itong reaction video kasi yung ginawa, actually gawa na to eh. Ang nangyari kasi, kinontak ko ni Sir Ed, nag-explain siya sa akin. Kasi pinag-aralan ko yung yung timeline, 'di ba? Ito pala si Ma'am Ana de la Cruz ay sumunod kay Sir Ed. Kung makikita nyo itong video ni Raffy Tulfo in action, part 3 si Ma'am Ana de la Cruz, yung part 1 at part 2 si Sir Ed Caluwag. Ayan o. Diba ito yung nireakan natin kagabi? So part 1 si Sir Ed, part 2 may part 2 yung kay Sir Ed eh. So ang timeline, aralin natin yung timeline na September 26 ito na-upload itong video ni Ma'am Ana de la Cruz. Nauna si Sir Ed. Anong date yung in-upload yung unang video ni Sir Ed? September 25. So kinabukasan, saka sumunod si Ma'am Ana de la Cruz. So dalawang psychic pala yung kinuha ni ni Sir Raffy Tulfo, 'di ba? Now, uulitin ko yung reaction video ko dito kasi may mga information na nasabi sa akin si Sir Ed na nawala doon sa unang reaction, pero most likely yun pa rin yung unang reaction. Kung hindi kayo satisfied dito, i-unlist ko yung unang video reaction ko dito. 'Di ba? Inulit ko lang kasi may mga information sa akin binigay. Yung link nung unlisted unang reaction video ko nasa description, ha? Pakipanood. Naka-unlist po 'yon. So, dito na tayo mapunta sa ni Sir Ed Caluwag. Ito, may nag-message sa akin, no. I do appreciate yung nag-message sa akin na kagabi, yung regarding kay Ma'am Ana de la Cruz. Ang sabi niya sa akin, totoo daw si Ma'am Ana de la Cruz. Hindi lang sa akin, pag tandaan niyo mga kababayan ko ha, tayo lahat dito ay truth seeker. Kapag truth seeker tayo, maghahanap tayo ng explanation. Hindi kasi pwede yung na buong napanood ko yung video mo, totoo si Ana de la Cruz. Ano yung maihahain mo sa akin para maback upan yung sinabi mong totoo si Ma'am Ana de la Cruz? Hindi pwede yung basta totoo. Sino nagsabi? Ikaw lang ang nagsabi. Tapos, anong pinagbatayan? Basta feel ko. Hindi pwede kasi yung ganun eh. Kasi ako, kaya ko din gawin yun eh. Let's say, ako sasabihin ko, totoo let's say ganito, papayag ba kayo? Totoo si Ed Caluwag. Anong patunay mo bungo? Feel ko. Pwede ba yon? Hindi, di ba? I mean, bigyan nyo ako ng sapat na paano nyo nasabing totoo. Ano yung, para maintindihan namin, kasi, malay mo, totoo nga naman, at ikaw, nararamdaman mong totoo kasi may third eye ka. Kaya lang, pwede ba yon na panghawakan namin? Paano kung ikaw nag-iimbento ka rin? Diba? Hindi ko naman sinasabing fake ka, pero I hope you understand na lahat tayo dito, truth seekers tayo lahat dito. Kasi pagka sinabi mong totoo, sinabi ko. Bakit? Hindi naman kita kilala kung sino ka. I mean, hindi ka pa naman hindi pa naman na-acknowledge yung talent mo, Bagamat pwede naman maging totoo ka, kaya lang, hindi namin pwede isugal yung trust namin sa'yo. Na masabi mong totoo, paano kung isa ka ring fraud? 'Di ba? Bigyan nyo ako ng magandang explanation. Kasi, halimbawa, ganito, Mamaya, bibigyan ko ng example, ganito yung ginawa ko kay Sir Ed, Kapag may sinabi ka na totoo si Ma'am Ana de la Cruz kasi napapansin mo ganito, ganyan. May sasabihin ka sa akin na kahit hindi mo kahit wag mo na akong kumbinsihin, basta makapagsalita lang ako, oo nga, Basta magganon lang ako,
pwede na siguro yun. Di ba? Pero kung sasabihin mong totoo si Ma'am Ana de la Cruz dahil sinabi mo lang, kulang. Di ba? Kulang. Hindi ko naman sinasabing hindi na totoo yung inaano mo, pero kulang. Bakit mo nasabing totoo si Ma'am Ana de la Cruz? Di ba? Anyway, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Di ba? Pangalawang take ko ito, no? Kasi maagang maaga, kinontak ako ni Sir Ed regarding na panood niya nga yung kagabi. At meron akong mga idadagdag na input dito sa case na to. So, unang-una, na-discuss natin kanina, ito pala, yung si Ma'am Ana de la Cruz pala ay part 3 na. Nauna pala si Sir Ed doon. Part 1, nakalagay dito, part 1. Sir Ed Caluwag. Yung part 2, pagka tinahak mo yung part 2 na yan, si Sir Ed pa rin yan. Then yung part 3 dito, si Ma'am Ana de la Cruz. 'Di ba? Inuulit ko ha. Ayan part 3. Pakita natin. Part 3 nito si Ma'am Ana de la Cruz daw. So nauna si Sir Ed. Importante, critical tong information na to sa pag-a-analyze natin. Hindi as long as I can, hindi ako magiging bias. 'Di ba? Pero minsan, hindi ko may iwasan maging bias dahil ako, madali ko na kukontak. Sana maintindihan nyo yung part na yun, kasi kaibigan mo lang si Sir Ed, kaya nasasabi mong ganyan. Kaya nga, as much as possible, hindi ako nagiging bias. Yung pagiging bias kasi, for me, hindi mo naman maiiwasan yan eh. Lalo na pagka easy access ka doon sa tao. Diba? Madali mong makausap yung tao, madali kang mapaliwanagan ng tao. Diba? Pero as much as possible, hindi ako magiging bias. Kayo na po ang humusga kung magiging bias ako hindi. 'Di ba? Kasi pagka kakastiguhin nyo ako sa pagiging bias, kastiguhin nyo rin si Donsky. Habang nire-reactan siya ni Boy Balod, na sabi ni Boy Balod, totoong-totoo yung video. 'Di ba? Kaya nga naiintindihan ko yung pagiging bias. Pero tingnan natin ngayon i-play natin. Ito na naman po yung mga netizens na natatakot, Idol. Dahil maliban po dun sa give and take na narinig nyo, Idol. So alam na natin yung issue nito, Ito, i-replay yung mga pangyayari. Diba? May sinabi si Sir, hindi yata si Sir GC yung nagsabi. Nabasa ko yung comment kagabi. Sabi daw, baka daw, si Sir GC ba yung nagsabi, baka daw sa end sa end daw ito ng mga nagrereklamo. Diba? May hawak kasi ng mic dito, si Sir Rapi Tulfo, tsaka si Shari. So, dalawa sila, Then, ang nagsasalita pa, yung dalawang nasa linya. Ito yung unang analysis natin. Takot, Idol. Dahil maliban po dun sa give and take na narinig nyo, Idol. Diba? Masyadong mataas yung quality nung Masyadong mataas yung quality nung audio. Dahil masyadong mataas yung audio ng para manggaling sa telephone. Kasi may nagsasabi, baka daw galing yun sa mga nagko-complain. Kasi alam mo yung yung boses kasi nung nagko-complain, kung pakikinggan mo, Na natatakot, Idol. Dahil maliban po dun sa give and take na narinig nyo, Idol. Diba? Muffled ang boses kasi mababa yung quality ng boses Kasi ang microphone na ginagamit, microphone ng telepono. At saka yung transmission ng mababang quality. Kaya ang boses niya parang ganito pag nagsasalita, di ba? Pero yung malinaw tinan mo. Malinaw So, for me, eliminated na Ngayon, ang tanong nyo, bakit dito para may tagas, may tss? Ibig sabihin, in-amplify lang po nila yung boses. Ang original po kasi niyan, tingnan natin ha. Sorry kung kailangan natin establish muna yung facts dito bago natin reakan.
Ang original na pinanggalingan niyan, kukunin ko muna yung ano, yung mismong original na inamplify lang kasi yung kaya parang may ano, may ganun eh. Aha. Dahil lang ha. Ito. Ito yung original na boses. Diba? Give and take. May gumanon. So, for me, si Sir GC nagtatanong, hindi ba pinatong yon? For me, kung magpapaka-skeptic tayong pinatong yung boses, ano-anong dapat nating isipin yung motive? Bakit gagawin yon? Nung time ba na yan ay Halloween? September 25? Sabagay, September 25, nung pinapunta na sila Sir Ed. Pero, nagawa yung video na yon a month ago pa. So, hindi siya pasok sa Halloween. Kung ba't gagawin nila Tulfo yon. Diba? Isa rin yung sa isipin ko eh. At pangalawa, nasa personality ba ni Rapi Tulfo na gumawa ng inventong ganyan? Diba? Or kung hindi man kay Rapi Tulfo, baka dun sa nag-produce ng video. Ano ang motive naman nila nun? 'Di ba? 'Yun ang mga dapat yun ang mga dapat iisipin eh. Iisipin ba nila na sa bagay 4.6 million ang hinakot na views niyan eh. Well, hindi natin alam pero I do believe na daanan ko kanina may sinabi mga audio engineer diyan tungkol diyan. 'Di ba? Kapag may time, pakinggan natin yung audio engineer. Pero for the meantime, andun tayo do sa issue na ito ay paranormal. Ha? So ito na yung hinihintay ng iba yung reaction video ko tungkol naman kay Sir Ed. 'Di ba? Pipilitin ko hindi magpaka-bias ha. Mga kababayan ko, hangga't maaari gagawin kong objective yung sasabihin ko. Pero may mangyayaring comparison, 'di ba? Natatakot, Idol. Dahil maliban po dun sa give and take na narinig nyo, Idol. Give and take. Meron na naman po tayong dalawang video na in-upload sa YouTube channel po ninyo na may bumulong na naman, Idol. Pwede ba natin ilaban to? Pwede sir, no? Kasi actually, under our laws, wala namang format na kailangan or walang exact form ang kasulatan ng pagkakount. In fact, by the admission of the... Di ba? Ako, medyo believable eh. Kasi ang pinag-uusapan nila, pwede daw bang ilaban ito? Then sasabihin ng EVP laban. Ang kasulatan ng pagkakount. In fact, by the admission Diba? of the person na kausap niya dyan, sir. Sa akin, compelling ito, lalo na kung si Rapi Tulfo. Maliban na lang kung madidiskobrehan natin na gawain talaga ni Rapi Tulfo yan. Or nag-confess si Tulfo na Pero kung pepekein man yan, duda ko nasa yan eh, nasa post-production yan eh. Agree ka ba sa akin, Pinoy Soldier Boy? Si Pinoy Soldier TV, Pinoy Soldier Boy. Pinoy Soldier TV, parang audio producer to eh. May pagka-audio engineer ito si Pinoy Soldier TV. 'Di ba? Mangyayari yung pamimeke na yan siguro sa post-production kung pineke man. Para mapagbigyan po yung ating mga netizen, kami po ay nag-invite ng dalawang paranormal para mabigyan ng tugon, magkaalaman kung totoo bang may espiritu dito o wala. Hoy, Mr. Dalawa. So far po, okay naman po. Kasi maraming nagrekomenda sa iyo sa amin. Mga netizen, kilala ka pala. Marami rin po kasing bashers, kaya Diyan ako natawa nung sinabi ni Sir Ed eh. Maraming basher. Hindi talaga nawawala ang basher. 'Di ba? Hindi talaga nawawala yung basher sa mundo ng social media. Kaya lang
ang ano doon, kung paano mo i-handle 'yon, 'di ba? Actually, yung mga pinagsasabi kay Sir Ed, 'di ba? Kadalasan regarding sa mga binibitawan niyang kakatwang salita, 'di ba? Na kung tutusin, kung papakinggan mo nga naman, nakakatawa nga naman. Pero sana ilabas ni Sir Ed yung podcast namin, nakasama siya. Doon na-explain niya naman kung paano nangyari yon, di ba? Maraming bashes. Yan, hindi ko alam. Basta ang alam ko, nirekomenda ka sa amin mga netizen. Wala yun sa ano. Oh. Well, yun nga sir. Kung ang base po dun sa video, no? Yung naka-upload, nanood ko din po siya twice. Okay. Clear po na EVP yung ano nangyayari. Electronic voice Electronic phenomena. voice phenomena. Kasi parang ang EVP, Electronic Voice Phenomenon. po. Yung nagsasalita po kasi parang nandito sa tabi nung nung mismong Sa tabi ni Sherry. parang ganito po kasi yung nangyari sir. Halimbawa, ako yung nagsasalita, tapos meron biglang gaganon. Na may sisingit. Opo. So, Kaya po- saan sumingit yun? Sa palagay mo, yung habang nagsasalita ako dito sa akin o nandiyan kay Sherry? Depende po kung kung saan part siya nag-appear. Kung saan po siya narinig. Kasi base nga po dun sa tunog ng salita niya, malapit siya dun sa mic. Ako, ang alam ko, ang feeling ko, talagang bumulong sa mic. Opo. At hindi kami yung dalawa. Opo. So ngayon, kung EVP yun, kaninong mic ang ginamit? Sa mic niya o sa mic ko? Ito, napapansin niya, unang difference na nakikita ako versus kay Ma'am Ana de la Cruz. Ano si Sir Ed medyo yung scientific yung approach niya. Alam niya yung, hindi ako nagiging bias pwede niyo naman i-search ko ano yung EVP. Sa ano yun, sa study ng paranormal, ano yun, anong tawag dito? Nami-mention naman yung EVP, hindi naman invento yun eh. 'Di ba? Yung mga ganung bagay. Actually, kung ako din ang ito kasi yung mga bagay na pag dumaldal ang isang tao, pwede mo i-double check kung totoo ba talaga yung dinadaldal niya. Let's say sinabi niya EVP ang tawag doon, ano? Ano yung EVP? Totoo ba yung sinasabi ni Ed Caluwag na may EVP daw? Now, tingnan natin, i-google natin, simpleng Google. Ano ba yung EVP? EVP. Employee Value Proposition. Hindi. Yung paranormal. Paranormal. EVP. Diba? When you say EVP, masa-search mo ano yung electronic voice phenomena? Nandyan. Diba? Although na, let's say, halimbawa, ito ay theoretical lang naman dahil wala pa naman nakakapag-confirm kung totoo yung mundo ng paranormal. At least may basis tayo kung ano ba yung dinadaldal ni Sir Ed. Hindi tayo humuhugot sa hangin. Next. Tunog bias ba ako? Hindi ako nagbabias nagiging objective lang naman. Kayo, i-check nyo. Kung machi-check nyo sa Google yung word na EVP. Di ba? Kasi ito kasi yung naging problem kay Maestro Ozzy. Si Maestro Ozzy kasi, mali-mali yung sinasabi niya na mga facts. Kaya tuloy pag dinoble check mo yung katulad ng sinabi ni Maestro Ozzy, yung meaning ng EMF iba. Ano ba yung sinabi niya kung ano yung meaning ng EMF? Pag kaya sinearch mo, iba yung lumalabas na meaning ng EMF. May mga sinasabi siya na na mga bagay na yung Ouija board daw, Quadja board. Quadja, paano naging Quadja yun? Akala niya Q. Diba? May mga bagay kasi na sinasabi si Maestro Ozzy na pag dinoble check natin, sablay. So dahil sablay yun, paano pa yung mga bagay na hindi natin masa-search katulad ng mga lihim na karunungan na sinasabi ni Maestro Ozzy? Paano natin makukonfirm yun? May doubt na tayo sa mga bagay na pwede nating i-search na sinasabi niya mali-mali na. Paano pa yung mga bagay na hindi natin basta-basta masa-search? Diba? Sana naiintindihan nyo ako kung ano yung ibig ko sabihin. Okay mo. Yung isa po dyan Dito. Yan po So, ibig sabihin, meron habang salita ako,
May sumingit dito, bumulong. Kasi sir, nung tiningnan ko po yung video, Oh. dito po, nakatingin ako dyan. Diyan po sa lugar na may mga sapatos. Sa mga sapatos. Opo. Alam niyo po yung bilang isang clairvoyant. Oh. Yan. Po na pinanood ko Yung mga bagay na yung mga bagay na sinasabi ni Sir Ed na yan, ito na yung mga bagay na hindi na natin kayang i-double check. 'Di ba? Kasi katulad natin, yung mga tao diyan na ordinaryo na katulad ko na walang ganyan, hindi ko alam kung paano i-describe yan. 'Di ba? Kung ano yung nararamdaman ng pero although na searchable yung word na clairvoyant, 'di ba? Pero hindi ko pwedeng i-confirm or i-deny kung totoo ba talaga yung sinasabi ni Sir Ed. Yung regarding na ganyan. Ano na ang panghahawakan natin dyan? Ito na yung sinasabing credibility. Now, ang titingnan na lang natin kung consistent or inconsistent yung mga readings na makukuha niya. Doon tayo kukuha ng lead. Ang nakita ko po may something blurred Blurred. sa area na yan. Based lang po yan sir sa paningin ko ha. Hindi ko po pwedeng sabihin na sa paningin ng lahat. Kasi baka mamaya sabihin wala naman eh. Pero based po sa Wala akin, naman. nakita akong gano'n. So habang nagsasalita ako, meron dito nakatayo. Parang ganun po sir. Parang may dumaan tapos Kulit nung no? Ang kulit nung nagsa-sound effect eh. Kada sabihin, tram. Nakaganon ba siya? Hindi na po. So parang lang sir. Parang ganito lang siya. Paano? Parang something like naka-built lang. Parang ganun. Tapos biglang dumaan lang na ganun. Nawala na dyan sa area niya. Dito siya nawala. Apo. O nga pala kasi sabi ng mga tao ko, meron daw dyan sa CR. Di ba? Apo. May mga kumakalabog doon. Ito naman yung ito naman yung maaring ang CR kasi kabilang wall niya isa sa mga titingnan mo kung tutugma yung sinasabi niya doon sa magiging testimonya ni kilala niyo si Raffy Tulfo, di ba? I don't know kung sasakyan niya si Sir Ed o hindi. Pero alam ko si Raffy Tulfo, direct to the point na tao to, prangka ito. Di ba? Pero nung sinabi ni Sir Ed na ganire, di ba? Dyan sa area niya. Diyan sa area na yan, maaring sa kabila niyan, yung tinutukoy na CR, kaya napasabi si Raffy Tulfo ng... Dito siya nawala. Apo. O nga pala kasi sabi ng mga tao ko, meron daw dyan sa CR. Di ba? Tinuro niya yung ng CR. I don't know if it's coincidence, pero hindi naman precise yung location. Di ba? Pero nagkaroon ng connection kay Raffy Tulfo. Tunog bias pa ako. Sabihin niyo sa akin kung nagtutunog bias ako ha. Pero wag kayong mag-aalala. Sasabihin ko kung alin ditong part ay nagiging skeptic ako. Di ba? Apo. May mga kumakalabog daw sa CR palagi dyan. Sinasabi ng mga Kumakalabog daw baka daw si Boy Balot. nagtatrabaho na ng late. Apo. Meron daw nagsha-shower. Tapos Merong, nagpa-flash. usually po, ang ginagawa ng mga yan, binubuksan at pinapatay yung lay gripo. Yung pinatutunog Pero ng tubig. anong dahilan bakit nila ginagawa ito? Ba't sila nagpaparamdam? Ano ang reason? Maari po kasi na unang-una po, yung mga nandito po ay mga familiar spirits. Ibig sabihin, yung lugar po na to, hindi lang po itong area ninyo, kundi the whole building ay parang tirahan na nila. Ganun po. Ang nangyayari lang po, sir, nagkataon na dito sa area ninyo, marami silang nakikitang tao. And Okay. somehow, pero sila kasing karakter na gusto nilang makiblend. Oh. Parang po, kasi po may mga namatay po na katulad ng iba na hindi pa nila alam o accepted na wala na sila. Oh. So ginagawa pa rin nila yung dating ginagawa nila. Pero Sir Ed, kasi ang history nito, ito raw inatenga for 15 years. Yan, isa po yan sa may Construction site ito na hindi natapos for whatever reason. And then binili nung yung may-ari dito ngayon, binili niya. Anong building ba yan? Hindi ito TV5 ba? Kasi kaya sila lumipat dyan dahil sa COVID, di ba? Tama. Anong building kaya yan? Tapos niya yung construction. And then after that, may tumira dito. 3 months lang. After ng 3 months, umalis. Condo ba? Condominium ba to? Mukhang condominium kasi may nakikita ko lababo eh. Nabakante ito for 3 years. Ito pong space na to. Ito. Opo. Pero yun nga po sir, isang reason po yung matagal niyang pagkakabakante,
na maaring may mga espiritu sa paligid Tumira. na stay dun sa lugar. So, yung sinabi ni Rapi Tulfo, doon naman umano si Sir Ed sumakay. Pero diagnosis kasi ito eh. 'Di ba? Typical yan pag may nagre-reading, pag may nakapagbigay ng information, sasakayan yung ano. Pero diagnosis kasi yung sinabi. Isang reason po yun. Other Natatawa ako. Na-imagine ko yung mga nagko-comment sa baba siguro. Sinasabi, bias ka lang. Hindi kasi, ang ginagawa kasi nila dito, diagnosis, hindi naman nagre-reading si Sir Ed eh. Hindi naman yung, halimbawa nagre-reading ako, tapos biglang may binitawan si Tulfo na hindi, dati kasing na bakante ito eh. Ayun, yun rin po yung isang dahilan na sinasabi nila. Na bakante pala ito dati, di ba? reason po is possible po na nakaka-attract. Bakit siya na-attack kay Shari, sa akin, sa mga reporter, paano? Ano po, kasi nga po yung meron silang may mga way po sila na minsan po kasi playful marami po kasi mga playful spirits lang. Sa ngayon, wala ka bang nararamdaman na may mga nandito ngayon, nakikinig? At saka, pangalawang question, follow-up, yung ba ay espiritu na friend or espiritu na medyo malikot at hindi maganda ang tingin sa amin? Honestly speaking po, sir, nung nagsimula po ako sa baba, may nakita po ako na babae. Babae, Opo, parang ng babae. ano na itsura? Pag tiningnan ko po, mas mataas po. Parang nagtuturo si Tulfo, parang siguro may nag-match siya. Nanindig yung mga balahibo nila. Paya. Pero yung pagkakatukoy ng babae kasi, common yan eh. Madalas, nagtataka ako, pakisagot nga mga kababayan ko, bakit lagi lahat ng multo babae? Bibira, may lalaki man kung may lalaki man na multo, specific yung istorya eh. Let's say, halimbawa, yung lolo ko namatay dito. Kaya nakikita yung lolo. Pero pag yung unknown place, palaging babae ang nagpapakita. 'Di ba? Yung pag mga walang history katulad ng, halimbawa, let's say haunted na daan, palaging babae. Pwede nyo ba ma-explain sa akin yun? Nagkakaroon lang ng lalaking multo pag may specific na istorya na dun sa isang location. Let's say, halimbawa, ito ay namatay dito yung lolo ko o namatay dito yung tatay ko. Saka lang tayo magkukwento na may multong lalaki. Pero pag unknown, palaging white lady yan or babaeng nagpapakita. Payat! Parang ganun po. Parang ganun! Pakita mo siya! Parang ganun! Parang ganun po. Anong buhok? Blondie? Hindi ko na po makita. Inanin mo. Pero sir, siya lang po yung mabigat. Kaya lang mabigat. Hindi po sir siya naka-base dun sa idea na galit sila dahil nagstay kayo dito. Pag sinabi mo, Sir Ed, na matangkad yan, ayawan na ha. Pag sinabi mo 6-footer. Hindi po ganon. Yung pong entity, yung babae po na nakita ko, mabigat po yung kanyang aura, mabigat yung kanyang energy, negative yung kanyang energy. It's because po siguro siya nangyari sa kanya. May nangyari sa kanya? Yung mga ganun. Ano yung posibleng nangyari sa kanya? Kasi po based po sa nakita ko sa kanya, parang may galit siya, malungkot, umiiyak. Kung minsan, yung mga kaso namin dito, mga babae na mga So parang nagtutugma ito kay Ma'am Ana de la Cruz, no? nagreklamo, kinakampihan. Posible po. Binabara Kasi po, niya yung mga lalaking sumisingit siya kung saan yung posible, lalaki sir, na magsasalita. Kasi po, actually po, yung emotions po na narinig na ibang tao, doon po na-attract din po sila sa ganun eh. So, sir, ngayon ba pwede mo bang ramdaman kung nandito ba yung presence niya ngayon? Supposed to be, sir, na pasensya na po, Sige po. hindi po ako na-apology. Kasi meron po ako talagang gadgets na ang tawag ay spirit box. Nasaan na po? Kaya lang po, ngayon po, nasira siya. Nasira. Sayang, no? Para medyo maganda sana yung mangyayari kung may spirit box. Kasi kung may spirit box kasi, hindi ko naman sinasabing totoo. Ako rin minsan skeptical sa spirit box eh. Kasi ang spirit box kasi, kaya nga 'di ba pag nag-spirit box session kami, hindi ko naman kino-confirm kung talagang parang nasa sa inyo pa rin. Yung spirit box kasi, radio yon na
mabilis ang sweep rate. Gumaganon. Ngayon, ang tanong, bakit nire-relayan mo yung bungo? Kasi minsan, hindi mo pwede kasing i-explain yun eh. Kasi sa, let's say, 1 second, 5 frequency yung tinalbugan niya, 1 second. So, sobrang bilis, gumaganon siya. Let's say, 3 frequency yung tinalbugan niya sa 1 segundo. Pag tumatalbog siya ng 3 frequency, dapat yung boses na lalabas ng putol eh. Kung let's say, radio station yung niya, magandang gabi bayan, gumaganon yung announcer sa radio. Pag tumatalon yung frequency nun, naglilipat siya ng frequency, ang makakapture mo lang doon, ganun lang. Pero pag nakabuo siya ng isang word, lalo na kung sentence pa, tapos 5 frequency yung tinalbugan, yun yung pwede nating isipin na paranormal. Pwede pa lang nating isipin, hindi pa natin i-confirm, Kasi pangalawa, yung relevance niya naman. Halimbawa, pag tinanong mo, ilang taon ka na, biglang magsasalita spirit box ng 7. 'Di ba? Medyo may yun ang nakaka-thrill kasi sa part na yon. Nasasagot yung tanong mo. Hindi ito katulad ng ghost tube na programmed. 'Di ba? Analog radio kasi yun eh. Or halimbawa, pag inutusan mo siya, sabihin mo bungo. Sasabihin niya nga naman bungo. 'Di ba? Nakakatuwa kasi yung mga ganon. Pero nasa sa inyo pa rin yun, Yun kasi ang maganda sa spirit box, unpredictable siya. Tsaka kung makakuha ka man ng response doon, medyo compelling kasi siya, suntok sa buwan talaga siya kung bago ka makakuha ng response. Kasi sa ghost tube, pag talagang word talaga sasabihin niya eh. Pag yung word lumabas na, pwede mo nang gawa ng istorya yun eh. Let's say halimbawa, sinabi ng ghost tube pinatay. Pwede mong gawa ng istorya. Ay, ikaw ba ipinatay dito? Bakit ka pinatay dito? Di ba? Anyway, pagpatuloy natin to. Sayang hindi niya dala yung spirit box niya. Basa po ng ulan doon sa huling ginamitan ko. Pero ano itsura yun? Ano po siya, gadgets din po siya. Gadgets? Well, actually po, pwede naman po yung cellphone. Cellphone, sige. Pahiram mo cellphone. Sorry. Ano po sa record. Ano pong gagamitin natin, Sir Ano Saxon? gagawin natin? Paano po? I-set nyo lang po sa record. Sa record. Sige. Tapos ilagay po natin siya sa murder. Dito. Opo. Tataka nga ako eh. Yung mga ghost hunter na yung mga ghost hunter na malaki naman ang kinikita, ba't hindi niya bumili ng spirit box? Kaya lang, magiging boring ang content nyo doon. Mahirap makakuha ng sagot doon eh. Akala nyo ba yung mga pinopost ko na response sa spirit box instant ang nagmumukha lang instant dahil kinakat ko na yung mahahabang portion na wala namang sagot. 'Di ba? Nagkakataon lang na yung mga naipopost ko ay nandun na sa may bandang sumasagot na. Pero kung tutuusin, mahabang mahabang session yun. Yun ang hindi kakayanin ng mga fake ghost hunter. Yung magtiyaga. Ano, mananawagan tayo sa mga espiritu na? Subukan lang po natin, sir. Sige. Kasi hindi naman po... Okay, sige. Pero yung camera, okay lang. Wala pa kayong naramdaman, sir. Meron na po, sir. Ano po yung naramdaman? Namatay yung ilaw, hindi diniklarang paranormal. Kasi nangyayari naman talaga yung technical difficulties na yun eh. Pero kung kung yun ay faking ghost hunter, paranormal na yung pagpatay ng ilaw. Ngayon. So far, sir, medyo bumibigat po yung pakaramdam ko. Bumibigat. Nagkakaroon po na parang yung emotions po na iiba. Ito hindi natin pwede i-confirm to eh. Itong sinasabi niya o hindi. 'Di ba? Kasi inuulit ko, yung mga ganyang pakiramdam kasi, pwede rin naman nating pwede rin naman nating sabihin. 'Di ba? Pwede nating gawin. I'm talking about na kapag gusto natin mandaya, pwede nating gawin yan. Hindi ko sinasabi mandaraya si Sir Ed. Pero yung mga ganyan kasi, pwede rin natin i-replicate yan eh. 'Di ba? Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, importante ang credibility. Dahil kung wala ka ng credibility at nagpe-perform ka ng katulad niyan,
mahirap ka ng paniwalaan ng tao. Parang Kaya kahit kailan pangangalagaan nyo talagang credibility nyo. Kung hindi ko sinasabi maging perfect kayo, ano? Nagkakamali naman talaga lahat ng tao. Naisabi ko ito dun sa I don't know kung naisabi ko ito dun sa nasabi ko ito sa interview ng Off the Record. 'Di ba? Sabi, paano naman po yung mga nagkakamali? Ibang-iba kasi yung yung nagkakamali. Let's say halimbawa, may napagkamalan ka na ganito, ganyan, ano? Napagkamalan mong may umungol, 'di ba? Kala mo multo na 'yon. Nasabi mo sa video, may narinig kayong ungol para siyang umiiyak na babae, 'di ba? Ngayon, na-debunk ngayon na hindi naman ungol 'yon kasi may pumunta doon sa lugar na 'yon. Yung hihip ng hangin nakakapag-produce ng sound na katulad nung narinig mo. Ang gagawin mo, i-own up mo. Yung palang narinig namin doon, ano lang pala ng yun. Para malinis ka. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero ibang-iba kasi iyon doon sa nag-imbento ka talaga, yung sinadya mo. Magkaiba yun eh. 'Di ba? Kaya hindi uubra yung argument ng mga tao na na bakit perfecto ka ba? Hindi pagiging perfect ang pinag-uusapan dito. Lahat tayo nagkakamali. Ibang-iba yun pag sinasadya mong maliin ang isang bagay or dayain ang isang bagay, magkaiba yun. Diba? Yun na sana naiintindihan nyo. Malungkot. So, possible. Bumibigat, malungkot. Opo. Ito. Dito po nanggagaling siya. Sa area nito. Uy. Dito po nanggagaling yung yung pakiramdam na Pakiramdam. So, kahit po para po ma-improve natin, Sige, sir. ngayon po, sino po yung sa staff ninyo ang madalas makaramdam? Sino ba yung madalas Sa sa staff po. Trisha, sino pa may kasama noon? Si Darren po, tsaka si Robert. Wala dito eh. Kasi tatlo yun, sir eh. Na editor, late na magtatrabaho, tatlo. Marami kasama editor, tatlo sila late magtrabaho. Yun ang mga nakaramdam. Para maintindihan po namin at kung ano man yung dapat namin gawin, ano ba yung purpose niya? Kung meron ho talagang entity rito, ano po kaya yung kanyang purpose? Ayan sir, naka-on po yung natin ang recorder. Naka-on po? Opo. Yan po sir, naririnig nila po yung mga sinasabi ninyo. Opo. So based po dyan, pwede pong after nung ginawa natin, baka po may sagot sila. Pero sa akin po sir, base po sa pakiramdam ko sa kanila, so far, wala naman po silang intention na manggulo. Okay, that's Wala good. po doon. That's Hindi good. po nila intention yon. Okay. Kumbaga, ang nangyari lang po, parang nagkaroon lang sila ng culture shock. Nabigla. Opo, Kasi nga nabigla. sir, Ang dati daming tao ulit. tahimik to. Opo. Biglang dumating. Makes sense, Pero yung sinabi ni Sir Ed nun, kung magpapaka-skeptic ako, pwede kasing cold reading ni Sir Ed yun eh. Kasi nga nalaman ni Sir Ed na ito palang lugar na to ay bakante. 'Di ba? Pwede kasi base do sa kwento ni Tulpo kanina, 'di ba? Sabi niya, matagal nang abandoned itong lugar na to. Then kami may 3 buwan lang daw tumira, 'di ba? Then na-abandon na daw uli. Then saka So yun, pwedeng galing cold reading yung sinabi ni dahil nalaman na ni Sir Ed yung history eh. Pwede Parang home invasion para sa kanila. Opo, ganun lang. Bigla kaming dumating at nag-set up dito ng mga equipment. Kaya po ang nangyari, dahil consider nila to na lugar nila, walang magbabawal sa kanila na pumunta kung saan nila gusto. Since may nakikita po sila ditong dwellers, yan, maraming tao, may mga nagkakagulo, may nagsasalita. So, Okay. ang tendency po ay makigulo din sila. Kinuha yung bowl. Tibetan singing bowl po, sir. ang Sige tawag po. nito. Sige po, ano natin. Okay. So, ito po, sir, ay ginagamit either para magtawag ka o kaya naman ay magtanggal ng negative. Sige po, magtawag kaya tayo, sir. Para. Bili kaya ako niyan.
Mukhang cool yan, ah. Mukhang gamit na gamit yung bell eh. Shiny na eh. Gas-gas na gas-gas. Bakit ginaganon? Ano yung significance nun? Ah, para tumagal yung tunog, yun ba yun? So far, sir, yung mga nare-receive ko, yung mga ano lang sila, mga curious entity lang po. Hindi sila, sir, makikipag-communicate ng maayos kasi sila eh, playful lang. Okay. Ito ba, sir, mga tao dati na yumao na? Yung babae po, sir, sigurado ako na yung babae pong nakita ko, sure po ako na tao yun. Ano raw po yung kinamatay niya? Hindi po siya nakipag-usap kanina, sir, dahil nung nasa lubong ko siya doon sa 9th floor, nakita ko lang siya naglalakad, tapos dumaan siya na parang... Anong damit niya? Based sa damit niya, parang mga po yun, 80s po, mga 80s. 80s pa. Opo. Mukhang dito na cold reading ni Ma'am Ana de la Cruz, ah. So matagal na siya. Ngayon ang tanong, ganito ang tanong, paano nalaman ni Ma'am Ana de la Cruz yun, wala naman siya dyan? 'Di ba? Pwede kasing ang mangyari, may nagkwento kay Ma'am Ana de la Cruz na siguro yung mga staff, pwedeng sabihin nila na alam niyo naman kung paano gumana yung cold reading, nanonood naman tayo kay Jay Costura, 'di ba? Pwede kasing ang nangyari, after ni Sir Ed, si Ma'am Ana de la Cruz naman. So, pwede nila na ikwento, kayo yung pangalawang pinatawag ni Sir Rafi. Kasi nauna na dito si Sir Ed. Pwede na kasing mangyari na nagtanong na si Ma'am Ana de la Cruz, ano naman ang findings ni Sir Ed? 'Di ba? Ayun po, parang ang nasabi po yata, 80s daw po yung multo na nandito na babae. 'Di ba? Pwede kasing nangyari, although na hindi ko alam kung gano'n na nangyari. Ngayon, kung wala namang nangyaring kwentuhan na gano'n, impressive yung ginawa ni Ma'am Ana de la Cruz na nagtugma silang dalawa. 'Di ba? Pero alam ba natin na may nangyaring gano'n o wala? Pares lang tayo eh. Yung mga nanonood, hindi naman natin alam kung nagkwentuhan sila nung stop bago siya sumalang diyan, 'di ba? Or hindi sila nagkwentuhan. Walang makakasigurado. Pero may pwede akong kausapin na tao na nandiyan din nung time na yan. Bibigyan ko kayo ng update pagka nakausap ko. Gusto ko personal kong makausap eh. na nandiyan din eh. 'Di ba? Kung may nangyari bang usapan bago sumalang si Ma'am Ana de la Cruz, 'di ba? Kasi nandun yung yung 80s sinabi eh. Ano pa ba? Yumao. Okay. May pangalan ho. Try ko po na makipag, kasi nandyan lang naman po siya sa paligid. Okay, sige po. Ano kayong pangalan niya? Umiiyak lang po siya, pero ang sounds po ng Umiiyak! niya, it's either Rosalie or Rosalia po. Parang Rosalie o Rosalia? Bahari pong Rosalie. So ito lang yung pinaka-crucial part na hindi nasabi ni Ma'am Ana de la Cruz yung pangalan, no? Yeah, yun po yung sinasabi niya. Okay. Yan yung mga trabaho niya tinitake dati? note ko yung mga tumugma ha. Based po doon sa pinapakita niya sa akin na ng memories. Para sir? Parang waitress. Waitress! So kung dito sa area, Diba? mga ganong taon. may Dito mga sa ganun- area na to. Mga ilang taon na ho siya? Based po doon sa appearance niya, nasa po yun. Ito yung ang nangyari, ito sana, makukonvince ako na meron na nagtugma silang dalawa na pareha silang psychic dun sa part na may waitress eh. Medyo makukonvince ako. Ang problema kasi dun sa dun sa sinabi ni Ma'am Ana,
ang unang binitawan ni Ma'am Ana, tindahan daw. Then suddenly nagbago, di ba? Naging parang naging karinderya, naging kainan. Parang ang nangyari siguro, may inisip si Ma'am Ana tindahan, biglang naalala niya yung sinabi ni Sir Ed. Pinihit niyang maging kainan. Pwede 'yon. Tingnan natin na yung wait lang, titingnan lang ako. Kasi dapat pag ganito, lalo na pag dalawang psychic yung pupunta, dapat talaga hindi mo talaga inaano yan eh. Ito yung sinasabi yung kahalagahan ng control. Kasi pag may nauna, sasakyan eh. Di ba? Merong miniskirt. Ano po, yung para pong, hindi naman po siya masikip dito. Medyo parang pag ano Bell siya. bottom. Ano po siya, parang damit ng pambabae, diretsong ganon. Pero, Hindi ko alam yun, mga babae. Basta palda na. nis po siguro ng konti. Ano ito? May lahi? Pure Filipino? May mistisa? Chinese? Mistisa Spanish? Sa itsura niya po, parang ano lang siya po, parang Pilipina. Typical Pilipina. Sinabi ko kaya kung ano siya. Oo, waitress Ilocano, Bisaya, Ilonggo, Kapampangan. Well, hindi po niya na Gusto po umiiyak siya tapos may pinapakita siya sa Ito naman katulad nung criticism ko kagabi, no. Nakakausap niya na bakit hindi maisabi yung information. Ang sabi sa akin ni Sir Ed diyan. Ano ba yung explanation sa akin ni Sir Ed? Wait lang, tingnan ko. Parang sinasabi kasi sa akin ni Sir Ed, residual yung nandyan. When you say residual, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, Sir Ed, kung nanonood ka. Mare-research nyo naman yan. Ano ba ang residual? I-google muna natin. Ayon sa kanila, residual hunting. Ano ba yan? Diba? Example of hunting or residual energy. Diba? Residual energy is as a recording that replays certain events, emotion, unable to be interact with. Hindi mo ito pwedeng i-interact. The ghostly apparition of a lady in white always seen in the window. The sound of disembodied footstep, diba? Alam natin ang ibig sabihin ng residual. Recording yan. Yun ang dahilan sa akin ni Sir Ed kung bakit hindi matanong ng maayos at paulit-ulit yung kanyang sinasabi. 'Di ba? Recording ito eh. Kasi ang laman kasi ng recording na yan, although na hindi naman siya totoong multo eh. Ang residual kasi hindi siya totoong multo, pero hunting pa rin siya. Pero multo in a way, pero yung nakikita nating apparition na yon na paranormal pa rin siya, pero hindi siya yung totoong multo talaga, totoong multo na nakakausap mo, yung intelligent. 'Di ba? Kaya limitado ang information na nakukuha kasi limited din lang. Anong sabi ni Sir Ed dito? Nakadepende pa rin kasi kung hanggang saan na lang yung residual memory. Kung halimbawa ganito, may tape recorder ka na napakinggan. Ganito kasi maahalin tulad yung tape recorder. Kung ano lang ipoprovide ng tape recorder, yun lang ang kaya mong makuhang information. Let's say halimbawa, sinabi sa tape recorder na ako si Pedro de la Cruz. Di ba? Ako si Pedro de la Cruz. Ako ay nakatira sa Manila. Ang dati kong trabaho ay engineer. 'Di ba? So yun lang ang na-provide dun sa recording. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong tanong mo na ilang taon ka na, kung wala nga yun doon sa recording
Yun ang ibig sabihin sa akin ni Sir Ed. Ito ay residual na malayong malayo doon sa tinutukoy ni Ma'am Ana de la Cruz na nakakausap niya. 'Di ba? Yung kay Ma'am Ana de la Cruz kasi nakakausap niya yun eh. Nakakapagtaka, nakakapagsabi pa nga na ang kulit-kulit mo daw. Pero ito kasi, ang kinakapa ni Sir Ed dito, residual hunting. Kung ano lang yung mapoprovide nung memory, nung residual na yon, yun lang ang kaya niyang i-extract. Di ba? Ako sa akin na event sa mind ko. Ano po yung mga event? Halimbawa. Yung una po, nung nakasalubong ko siya dyan, sabi, umiiyak siya, malungkot yung mukha niya, sobra. Bakit daw po siya malungkot? Base po dun sa emotions na pinadadala niya, yung pinaparamdam niya sa akin. Sobrang mabigat po na para pong may hindi magandang nangyari sa kanya. Pero hindi naman po siya suicide victim. Ano po ito? Parang naapi siya? Parang ganun po. Pinagsamantalahan? Wala po akong idea, sir, kung depende doon sa mismo eksakto nangyari. Pero base po sa emotions niya, ako po na bilang lalaki, tapos naramdaman ko yung emosyon niya, sobrang masakit po, malungkot. Ako po hindi naniniwala. Ano po? Opo. Pero there's nothing wrong kung ako po'y susunod sa mga pamahiin Opo. ng mga netizen Opo. na siyang nag-request na kayo po'y mapunta rito. So, gagawin ko po yun kung ano na dapat. Hindi na naulit si Jay Costura. May istorya din daw dyan eh. Doon sa nakausap ko kung bakit hindi na naulit si Jay Costura dyan. Siguro ang daming nagsasuggest kay Jay Costura nung time Kasi na yan. sabi ng iba, baka may mensahe, may Opo. gusto iparating, may gusto mangyari. Tulad na bagay ko kanina, merong unfinished business. Opo. Yun po, definite po ako doon kung bakit siya naggaganyan. At kung Kasi may... sir, kung mapapansin niyo po, base dun sa nararamdaman kong emotion, at base din po dun sa work na ginagawa niyo dito, para pong connected na gusto niya humingi ng tulong. gusto niya magsumbong. Parang ganun po. Gusto niya magpatulpo. Multo na nagpatulfo. Gusto magpatulpo. Hindi pwede yun eh. Kasi baka meron kami pwede magawa. May ganun po Baka kasi, sir. biktima siya ng isang pangapi nung buhay pa siya. Hindi nabigyan ng solusyon hanggang sa siya yumao. Bibigyan natin ng solusyon. Sige, kung may magagawa po tayo. Sir, occupy ko lang po ito. Sige po, sige po. Wala, namamatay. Ako naman paranormal yun. Namamatay, sir. Hindi ko matatayo. Baka iniihip niya. May patay yung aircon eh. Wala Sabay no? Sabay sound effect na tingnan, sir, kung... yun, sindi na. Ang purpose niya is tatawagan niya po yung espiritu na nakatira dito, kung sino man sila, at baka kakausapin niya. At alamin kung ano yung kailangan, kung bakit nagpaparamdam sila. Kung meron silang mensahe, sasabihin po kay Sir Ed. At si Sir Ed naman, sasabihin sa amin, kanina, naunang sinabi na Sir Ed, baka meron siyang kailangan, may problema, hindi natapos. Para bang meron siyang gustong isumbong. may babayaran ng utang. Bakit tatlo, Sir? I love you. Trinity, sir. Trinity. Kala ko I love you. Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Apo, kumbaga, ano po siya para I love kailangan you. po ng mga spirits. At the same time, pwede rin po yan, Sir, na parang I love you. Hindi kayo kalaban. I Pero love po, you. Tatlo, I love you. kagaya po ng aking Hmm. viral na iconic na salita na nag-viral. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Oh. Kasi po, siyempre po, pag pupunta tayo sa ibang lugar at mag-i-invade tayo, set up natin yung Ayokong payagan ng mga yung ginagawa ni Adam. Gusto kong kasing subukin yun eh. 'Di ba? Yung i-provoke. Kaya lang, isa rin si Sir Ed na nagbabawal nun eh. Hindi, ako sa akin naman kasi, 'di ba, kung magsasacrifice tayo sa isang bagay para maintindihan natin ang isang kailangan gumawa ka ng something na na magpupush sa limit eh. 'Di ba?
Kasi matagal nang debatable yan kung totoo ba talaga ang paranormal o hindi. Ganda ng sapatos ni Sir Rapi, ano? Balenciaga. Magkano kaya to? 'Di ba? Yun ang gusto kong malaman kung kaya lang marami nagbabawal sa akin. 'Di ba? Sila Sir Shaman din pinagbabawal din yung magpo-provoke ka. Si Sir Ed. 'Di ba? Si Olivia din. Pero hindi natin malalaman kung ano yung totoo kung hindi natin gagawin yun eh. Siguro may perfect timing para doon yung mag-provoke ka. 'Di ba? Okay. Yung intention, sasabihin. May naman ka? Actually, sir, parang malungkot po. Hindi ko po alam. Parang Biglang naging malungkot malungkot ka. yung ambience. Di ba dahil sa madilim? Pwede rin kasing madilim na pag madilim ka tas quiet yung paligid, parang syempre kung ano naiisip mo. Pwede kasing psychological din eh. Malungkot po. Diba? Ang bigla ka nalungkot? Opo. Huwag mong pipigilan na. Ano yun, sir? Parang ramdam niya, parang bigla Kasi ka po nalungkot. babae po siya, sir eh. Nature po ng babae at almost yung edad po nila hindi naglalayo. Ang magkaparehong edad. Sir, parang ganun. That's why, na-absorb mo ngayon yung energies na meron siya. Yung emotions na meron siya. That's normal. Ma'am Shari, ganito po. Sir, ligay ito. Ito. Habang Magandang magandang anggulo ito. So nakikita nyo dito, ito yung hinuhuli ko kagabi do sa unang reaction video ko. Ito may gusto akong i-establish dito mga kababayan ko. 'Di ba? Nakikita nyo yung bag ni Sir Ed dito nakatayo. Hinubad niya na yung bag niya na nung time na yan eh. Tama? Ulitin natin ha. Nakita niyo yung bag ni Sir Ed dyan, maliwanag na maliwanag ha. Ma'am Shari, ganito po. Yan, nakatayo yung bag ni Sir Ed dyan. Parang medyo napaisip ako ha. Markahan nga natin to 1804. 1804 ha. Sir, ligay ito. Nakita nyo, nakatayo yung bag ni Sir Habang Ed. nakikipag-communicate ako sa kanya, kung ano yung nararamdaman nyo, huwag nyo lang pigilan. Huwag mong pigilan, Kasi sir. somehow, magmamanifest sa'yo. Hindi siya capable sumanib. No, hindi siya capable. Pero, yung enerhiya niya kasi malakas na dito sa lugar. So, ang possibility, Ang ma-apektuhan kulit na niya sound eh, no? katulad niya. Kasi siya, kumbaga, bakit sa kanya po nagparamdam? Ba't hindi sa iba, hindi kay Carol? Pwede rin po maramdaman nila yon. Later on. Opo, Hanggang ngayon ba naramdaman mo pa rin? bumibigat na ipakaramdam. Opo. Ewan ko, sir, pero May parang paliwanag? sobrang naging lungkot niya, sir. emotional. Hindi ko pa alam. Pero parang ang lungkot-lungkot ko, sir. Sige po. Parang medyo, medyo nasuggestan si Ma'am Shari kung ano yung dapat niya maramdaman. 'Di ba? Psychological side lang ako Hindi ko po alam. Yung parang depressed ka, no? Hindi ko alam, sir. Parang gusto ko nga umiyak po. Hindi ko po alam. Hindi mo na mapipigilan yan, Shari, pagka na-communicate natin siya. Parang naluluhan na kasi siya eh. Ano mo lang siya, kumbaga i-absorb mo lang kasi baka sa'yo malabas natin yung ano niya sa loobin niya. Okay. Sige po. Anong result nito? Pina-search ba ni Rapi Tulfo yan? May information kayo itong info na to? Pina-search, hindi nyo pala nakikita. Pina-search ba yan? Kasi nagsusulat si Sir Ed ng pangalan eh. Tanungin ko nga si Sir Ed kung ano nangyari din. So nakita yan, gumalaw daw yung bag. Ito yung isa sa pinaka skeptical ako, no? Ito isa sa pinaka skeptical ako na part. Gumalaw daw yung bag eh.
Gumalaw. Umurong eh. Nakita ko yung umurong eh. Gumalaw siya eh. Parang may tao sa, parang merong laman sa loob. Umurong sa pagganito eh. Gumalaw eh. Hindi nga. Ma'am Sherry, ano na pakiramdam mo ngayon? Sherry, ano naman Hindi mo? pinapansin ni Sir Ed, ano, Sir, para akong... yung gumalaw. Kung tutuusin kung ano yon, kung let's say ako ay psychic, pwede ko i-capitalize yun na yung gumalaw eh. Kasi ako skeptical din ako doon sa paggalaw sa totoo lang. Mamaya explain ko. Alam no? niyo na ano yung hinga ko? Sige lang po. Sige, Kasi umukot tayo. Para akong ihikain na ano. nandito na po ako sa point na tinatanong ko na siya kung anong nangyari sa kanya. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya po sabihin. Pero may sinabi na siyang pangalan, edad, tsaka kung saan siya lugar, trabaho. Ma'am Sherry, nakakaramdam ka ba ng ano? Parang gusto Sherry. mo na umiyak, sumigaw. May naramdaman ka raw? Para pong naiipit ako, sir. Naipit ka? Wala, sir. First time ko lang to, sir. Ma'am, nandun ka ba sa point ng pakiramdam na, kasi ito yung nararamdaman niya ngayon, no, na pinapakita niya sa akin. Iyak siya ng iyak, na parang sumisigaw-sigaw siya sa iyak. Ayaw niya kasing sabihin kung ano yung rason. Ito no, ang analysis ko dito, hindi kaya parang sinasuggestan lang ni Sir Ed yung si Shari sa dapat niyang maramdaman. Ito ay 2056 ano, 2056. Pero kung ita-track back natin kung paano nag-start yan, wala namang influence si Sir Ed eh. Wait lang ha. Habang ginagawa ni Sir Ed yung ritual, Viral. Ritual ba? Hindi ako punta rito para makipag-away. Oh. habang ginagawa niya yan, Pag pupunta tayo sa ibang lugar at mag-i-invade tayo, set up natin yung ano, Okay. yung intention, sasabihin. May naramdaman ka? Actually, sir, parang malungkot po. Hindi 'di ba? Nag-start yun na walang influence si Sir Ed eh. Nagiging bias ba ako? Hindi, pinipresent ko sa inyo yung objective eh. Kasi ang unang theory ko, 'di ba, nakita nyo naman kanina. Hindi kaya parang sinasuggestan lang to ni Sir Ed ng dapat niya maramdaman. Pwede kasi mangyari yun eh. Na let's say halimbawa seryoso tayo lahat tapos sabi mo, ano ba, para bang naiiyak ka na? Parang naaano ka na? At mararamdaman mo nga, naiiyak, na maiiyak ka talaga. 'Di ba? Ito yung tinatawag kasi na power of suggestion. Pero maliwanag dito, wala naman si Shari doon sa topic nila, biglang naramdaman ni Ma'am Shari yun. 'Di ba? Nag-uusap sila niya na, Oo. Kasi po, siyempre po, pag pupunta tayo sa ibang lugar, nagdadaldal sila na walang kinalaman kay Shari, biglang tayo, set up natin. nakaramdam si Ma'am Shari out of nowhere. Pero hindi ko sinasabing paranormal yun ha. 'Di ba? Pero pwede yung pwede yung isa sa pwede nating i-take consider yung pangyayari na yon. Na walang influence galing kay Sir Ed, naramdaman ni Sir Shari yun. Okay. Ay, hindi Sir Shari, ni Ma'am Shari pala, sorry. May naramdaman ka? Actually, sir, parang malungkot po. Hindi ko po alam. Diba? Dito nag-start eh. Then, I don't know, siguro parang sakyan, pwedeng nangyari sakyan. Pero, maliwanag dito, hindi naman nung una hindi pinapansin ni Sir Ed to eh. Dito tayo ngayon sa sa may bag. May sarili akong theory dito. Gumalaw. Tandaan nyo, dito sa part na to, hindi masyadong pinapansin ni Sir Ed to. Dahil ako, let's say halimbawa, no? Let's say kababalaghan yan. At si Sir Ed ay clairvoyant at nangyari ang ganyang bagay na natumba yan, dapat mafe-feel niya yan. Kung totoo yung sinasabi ni Tulfo na naggumalaw yan, due to paranormal siguro, yun ang ini-imply ni Rapi Tulfo eh. Dapat na-feel ni Sir Ed yun. Eh parang dito sa part na to, ini-ignore pa ni Sir Ed eh. Kasi nga, siguro, ako magsasalita na ako para kay Sir Ed, pero Sir Ed Kaluwag, feel free to correct me ha. 'Di ba? Parang dito, hindi to totoo eh. Na paranormal eh. Hindi ko sinasabing pineke. Pero leaning ako sa hindi totoong paranormal yung paggalaw ng bag. Mamaya explain ko kung bakit. Umurong eh. Nakita ko yung umurong eh.
Gumalaw siya eh. Parang may tao sa, parang merong laman sa loob. Umurong sa pagganito eh. Gumalaw eh. Hindi nga. Yun ang description ni ano, yun ganun ang pagkaka-describe ni ano ni Tulfo. Na yung cellphone na parang hinila, parang ginanon. O let's see mamaya, no. Pinakita ko sa inyo yung itsura ng bag na yan, ano, nakatayo yan kanina eh. Pakiramdam mo ngayon. Sherry, ano naman mo? Para akong ano, sir, para akong, alam niyo na ano yung hinga ko. Sige lang po. Kasi Umukot tayo. Para akong ihikain na ano. nandito na po ako sa point na tinatanong ko na siya kung ano ang nangyari sa kanya. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya po sabihin. Pero may sinabi na siyang pangalan, edad, tsaka kung saan siya lugar, trabaho. Ma'am Sherry, nakakaramdam ka ba ng ano? Parang gusto Sherry. mo na umiyak, sumigaw. May naramdaman ka raw? Para pong naiipit ako, sir. Naipit ka? Wala, sir, di ko first time ko lang to, sir. Ma'am, nandun ka ba sa point ng pakiramdam na, kasi ito yung nararamdaman niya ngayon, no, na pinapakita niya sa akin. Iyak siya ng iyak, na parang sumisigaw-sigaw siya sa iyak. Ayaw niya kasing sabihin kung ano yung rason. Pero yun lang po yung At least pinapakita. meron tayong date, September 9, 1988. Ano raw po yan? Birthday niya? Or yung time na pumanaw siya? Hindi po niya binanggit, sir. Pero ito po yung significant na date na inulit-ulit niya. Okay. Sinulat ko lang. Carol, check mo sa City Hall lahat ng mga entries sa City Hall ng September 9, 1988. Pa-check nyo sa QCPD. Tapos ito po yung pangalan, Rosalia Itong B. September 9, 1988, kung merong crime committed. Tejo. Yung particular date na yan, ano yung mga krimen na naganap. O ano yung news. Anong follow-up dyan? So, pwede May mo result sa ba yan? TV5? Yes, sir. Sa news archive, babalikan mo yung September 9, Lakas. 1988 kung kaya, kung hindi. Kaya na, nag-ano na siya. Nagpaparamdam na ng todo. Kaya sir, Sabi ko nun ng sound. so, So abangan na to, no. Doon tayo sa may part na ano, sa part 2. Tingin tayo doon sa part 2. May explanation si Tulfo doon eh. Nakita natin yung bag kanina, minarkahan natin kung ano itsura, nakatayo yung bag. kaya na, nag-ano na siya. Nagpaparamdam na ng todo. Kaya sir, Paparamdam. kinikilabutan na ako na sobra. Yung pagkakilabot I still stand na for me, hindi yun indication ng paranormal. However, nangyayari yung pagtindig ng balahibo pag may nararamdaman kang something anxious or fear or kakaiba. Not necessarily paranormal, di ba? Pwedeng, ano yun, siguro natural reaction sa katawan ni Sir Ed dahil may naramdaman talaga siyang parang anxiety or fear. Defense mechanism kasi natin yun yung pagtayo ng ano eh. Nangyayari yan kahit nga kwentuhan ka ng nakakatakot na hindi naman paranormal nagtatayo ang balahibong mo eh. Pero ang point is may na-feel siya na nakapagpatayo ng balahibo niya. Not necessarily paranormal. Yung kinukunan ng death certificate, tingnan mo kung may ganitong pangalan na Yumao between September 9, 1988. Anong certificate? Anong niyan? Anong result niyan? May link ba kayong Moving forward. Okay? Sa Quezon City ata to, sa Registrar's Office. Nag-ano. Okay, sa Census, Yes, sir. Alasin ko na. NSO. Tingnan mo kung meron ganito. Okay? Okay po. Naintindihan niyo ako dito? Yes, sir. Yes, sir. Apo. Okay. So, tig-isang Max. Ganoon ni Sir Ed, oh. kopya kayo, ipaserox nyo to. Sir, may tanong lang ako sa iyo. Yes kanina. po. Kasi kanina nakita ko to, sir, kayo kukuha ng bag nyo. Yan po, sir, ay umurong. Hindi naman siguro ako nabuguni-guni. Meron bang battery dyan? Wala po. Cellphone lang po. Pwede mo makita? Wala bang, hindi ba ano yung cellphone nyo, nag-vibrate? Hindi po, sir. Kahit po mag-vibrate, hindi po capable magpa-urong. Hindi, kasi kanina, sir, nakita ko umurong yun siya eh. Opo. Gumanon yun, sir, kanina eh. Ay, hindi po siya gagalaw ng po. Hindi po siya gagalaw sa Nakita ko base yun sa eh. cellphone. Hindi, nakita ko eh, na gumalaw siya. Opo. Kaya nga, sabi ko, gumalaw. Baka naman, sir, sorry, sir, pwede bang buksan? Sorry, sir, hindi. Opo, sir. So kinapkapan niyan, ano? Ay, wala po.
Sorry sir, isa pa. Apo. Kasi sir, alam mo naman tayo eh. Mas, Kasi gumalaw talaga sir. Hindi ako naguguni-guni. Yes, naniniwala naman ako doon na may nakita si Sir Rafi Tulfo. Pero ito yung analysis ko dito sa bag na to, no. Wait lang Kasi ang hinahanap ko. alcohol, So, blah blah blah, pinakita ni Sir Ed yung yung laman ng bag niya. So, clearly cellphone sir nandito. Tingnan wala nagiging source. Hindi po cellphone ringing niyo. po. Ringing. Nakaring po ito. Wala kay miss call. Wala po. Sa isa. Patay po na tayo sir. Patay po ito. Ah, dami cellphone ni Sir Ed ah. Thing na I cannot explain. Wala po. This is first time with my two eyes. Kasi ang paggalaw niya ganito eh, sir. Ganito eh. So, yun ang pagkaka-describe ni Sir Rafi Tulfo na paggalaw daw nung bag, 'di ba? Yung umislide na ganon. Well, ito kasi yung theory ko doon, 'di ba? Kung sino man yung nandyan din na kausap ko na, maliban kay Sir Ed, may isa rin tao diyan na kilala ko na nandyan din diyan. 'Di ba? Ang mahirap kasi dito, hindi na-capture sa video kung paano talaga nangyari So, ang gagawin natin, ngayon, tayo mga audience, magkakaroon tayo ngayon ng choice. Paniwalaan yung ni Sir Rafi Tulfo, yung testimonya ni Sir Rafi Tulfo. Alam ko na ang credibility ni Rafi Tulfo ay mataas. 'Di ba? However, hindi natin nakita talaga yung pangyayari. Now, yung pagkontra na gagawin ko dun sa ay nangangahulugan bang sinungaling si Rafi Tulfo? No. Hindi. Kasi ganito pwede kasi nga mangyari, ganun yung pagkakakita niya 'Di ba? Pwede kasi ganun ang pagkakakita, pero hindi naman talaga ganun ang nangyari. May nangyayari kasi mga ganyang bagay. So ito mga kababayan ko, bumalik tayo doon sa una, minarkahan natin yun Ito na naman po yung mga netizens na Nasa bandang 18 minutes yun 18 minutes. Umpisa ng 18 minutes Ito yung 18 minutes. Pinakita ko sa inyo to kanina Emotions na meron siya. That's normal. Ma'am Shari, ganito. Dito sa part na to, makikita natin, nakatayo yung bag, Nakatayo yung bag ni Sir Ed, yan nakatayo. Tama? Then nung bandang gumalaw na daw, di umano yung bag. Murong 'Di ba? Nakita ko yung Nung gumalaw na yung bag, Gumalaw siya parang may tao parang merong laman sa loob. nakatumba na yung bag. Nung gumalaw di umano. Ang theory ko diyan, mga kababayan ko, natumba lang yan. Natumba lang yan. Now, ba't sinabi ni Tulfo umano daw? Sabi ni Tulfo daw, nag-slide ang 2 beses pa nga daw, di ba? Nag-slide. Unang-una, hindi siya mag-i-slide kasi nakatayo siya kanina Ngayon, tingnan natin itsura ni Tulfo nung gumalaw yan. Wait lang So ito pa yung part na hindi gumagalaw yan, di ba? So tinuro niya. Hindi naman talaga completely nakita ni Tulfo na from naka-stay siya gumalaw. Tumingin si Tulfo nung kumalabog na, ibig sabihin, nasa process na ng paggalaw. Tamo yung itsura ni Tulfo. Itsura ni Tulfo Blagag. Nung nagblagag, hindi pa siya tumitingin. So kung i-play natin, humabol na lang siya ng tingin.
nung humabol siya ng tingin, nasa process ng pagbabagsak yung yung bag. So ang illusion nun kasi, nakaharap sa kanya eh. Ito yung bag, let's say ito, nakaharap sa akin. Ang itsura niyan, nakaganyan. Kayo si Tulfo, nakaganyan yung bag. Ang perspective nyo ganyan eh. Pag tumumba sa harap nyo, feeling nyo yan, gumagalaw yan. Diba? Ganito nangyari, pag nakatingin nga nakaganto, gumagalaw yan. Tumumba. For me, due to gravity lang yon. At yung account ni Tulfo na umislide ganon, feeling ko optical illusion yon dahil sa perspective nung pagkakabagsak ng bag. Sorry to burst your bubble. Isa pang indication na hindi ito paranormal. 'Di ba? Kung kayo ay naniniwala kay Sir Ed na si Sir Ed na may capability, dapat naramdaman ni Sir Ed yan eh. Dinisregard niya nga yan eh. Ngayon, kung fake naman si Sir Ed, ito sabihin nyo, di fake si Sir Ed, hindi niya naramdaman na gumalaw yung bag. 'Di ba? Yun ang magiging argumento eh. Unang-una, kung totoong nag-slide yung bag, mararamdaman ni Sir Ed. Dahil si Sir Ed ay clairvoyant. Tama? Ngayon, lilitaw yung argumento na, di fake si Sir Ed, hindi niya na-detect na gumagalaw. No, kung fake si Sir Ed, sasakyan niya dapat yan. Di ba? Pagkakataon na yan eh. Nung sinabi ni Tulfo na gumalaw yan, gagawin dapat ni Sir Ed yan. Oo, kasi nararamdaman ko siya dito sa likod ko. Kuha niyo ibig ko sabihin? Kaya for me, yung pagkakabagsak ng bag. Ito, bahala kayo. Inuulit ko hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin. Pero most probably ganun na nangyari. Yung pagkakakita ni Sir Rapi Tulfo, nasa proseso na lang pagbagsak yun eh. Kasi nangyari na yung tunog bago man siya tumingin. Huli na siya tumingin eh. Siguro ang na-capture ng brain niya doon, hinihila yung bag. Pero in reality, nakatayo yung bag, natumba lang. Now, yung pagtumba na yon ay, paranormal ba yon? 'Di ba? Pwede, kung itutulak man ng ang problema nga hindi naramdaman ni Sir Ed eh. 'Di ba? Kaya for me, scientific yung explanation kung bakit bumagsak yung bag. Para may nakita ko sa peripheral vision, pero ignore muna natin, no? So, dito tayo sa part 2. So, yun yung nangyari. Ito, ang ni-review nila yung recording nung Paliwanag. Okay, sige po. yung audio recording, wala naman daw na-capture. Now, ito naman ang conclusion ko dito, 'Di ba? Dito lang naman ine-explain ko yung yung bakit nangyari yung kay Ma'am Ana de la Cruz. At the same time, sinasabi ko lang naman dito yung mga bagay na skeptic ako. Mga kababayan ko, kung maging bias man ako dun sa pagkakaintindi nyo sa mga sinabi ko, 'di ba? Pinilit ko naman na maging patas hangga't maaari. Ngayon, kung may kakulangan yung ginawa ko, feel free to share kung ano yung masasabi nyo sa baba. 'Di ba? Bahala kayo kung hindi kayo naniwala, okay lang naman. Kung naniwala kayo dun sa ginagawa nila, okay lang naman. Ang sinasabi ko lang naman dito yung point of view ko. Hindi naman siguro masama 'yon. Kung kayo nga nakakapag-isip kayo na totoo yan, sa tingin nyo hindi naman masama, hindi rin naman siguro masama kung mag-iisip ako na may explanation lahat ng nangyari. Di ba, mga kababayan ko? Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.